Possibility na ganun, ma'am. Ito. June 30. Nilagyan ng caption ng mga DDS. Itong original video na po na ito, may nakasulat, June 30, lalaya na si dating Pangulo. Oh. Before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD, nakikita niyo pa yung possibility na ganun, ma'am? June 30, may mga nagpapakalat na lalaya na ang dating Pangulo. Sino na naman yun? Nauto na naman kayo? Ano ba yan? Kailan pa sinasabi? Marso pa nga daw. Nung nag-30 days, nung nag-isang buwan ang dating Pangulo, may nagpakalat na lalaya na. Eto, Marso. O, Marso pa nag-umpisa. March, April, sumunod, lalaya ulit. May, lalaya ulit. June, lalaya. Sa July ho, lalaya ho ulit, mga kababayan. Sabi ni Miluski, June 30, 2033. 30? Apo. Before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD, nakikita niyo pa yung possibility na ganun, ma'am? June 30? Apo. Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline, mga DDS. Baka mamaya pagdating ng July, eto na, July 30 naman, lalaya na. Pagdating ng August, July 30 na naman. Ay, naku po. Bakit hindi nyo hintayin yung mismong interim release kung ano talaga ang magiging sagot doon? Di ba sabi ni paano ko naman babasahin itong pangalan mo? Malabo pa sa mata ko yan. Hintayin na lang nila kung ano yung magiging resulta nung hinihiling. Dahil daw merong bansa na handang kumupkup kay dating Pangulong Duterte, unang-una ang kailangan is sakop ng ICC o kasali sa ICC yung bansa na yun. Pero secret daw mga kababayan. Kaya lang, parang sa pagkakaintindi ko, nakasaad din doon na hindi na magtutuloy ng kung anumang krimen at chuchuchu. Sabi ko naman, paano kayo mas papayagan yan? Ito ang pinag-uusapan talaga dito, yung mga krimen nung mga panahon na siya ay nanunungkulan, yung mga past. Di ba? May pag-amin na naririnig sa inyo. Bakit pa kayo palalayuin? Ba't papupuntahin pa kayo doon sa mas malayong lugar? Na kapag sabi, naku, di pagka sinabi nung isang bansa na yun, kakalas na sila sa ICC, di fly like a butterfly na naman si Digong. Sasabihin lang nung bansa na yun, wala, hindi namin papayagan na ibalik dyan si Digong. Sa amin na nakakulong. Kawawa na naman yung mga nabiktima, di umano. Di ba? Sabi ni Elena Capistrano, buwan-buwan po. Proud pa si Sara sa ginagawa ng ama niya. Ay nako, hindi natin alam sa mga yan. Ang binigay na timeline yung lawyer, pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang sagot kapag tinatanong siya about interim release. Before ba ng Sorry medyo nalalabuan ako dun, mga kababayan, na mag-grant po yung interim release na yun. No? Lalo na po may naririnig sa kanilang hindi na magko-continue ng mga krimen, etc., etc. Tapos palayo pa. Bigay lang yan ng gulo sa bansa, sabi ni Prima Song for fun. Sabi ni Patrick Joaquin, baka ang pagdinig nila June 30, yun pala Duterte, June 30, magkatunog kasi, Duterte at saka June 30. Di ba meron pa nga Setyembre na mangyayari mga kababayan? Tapos binigyan, may nagbigay din ng buwan kung kailan naman ilalabas yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ang sabi po ni Ellen Tordesillas, Oktubre. Sabi ko naman, kung pagsusunod-sunurin mo yung mga buwan, Setyembre, yung pagdinig ni dating Pangulong Duterte, Oktubre naman. Yung kay Bato de la Rosa. Tapos umaapila si Bato de la Rosa, meron daw pong mga ICC na ulit sa bansa natin. Kumakausap o kinakausap na daw po yung mga kapulisan at pinipilit. Yun ang dinidiin ni Bato de la Rosa. Pinipilit daw po yung mga kapulisan na manumpa laban daw po sa kanya. Mga bossing. Sabi ni Samuel Ignacio, fake news siya si Buday.
Lodi, Mark. Kadalasan ho, mga kababayan, lalo na yung kay Luis Tro, gulat ako nung sinabi may utang sa amin si Luis Tro. Naku, inabangan ko yung sagot ni Congresswoman Luis Tro. Sumagot to, di ba? Bigyan nyo naman kami ng resibo para naman mabayaran namin yung pagkakautang namin sa inyo. Hindi na sumagot si Inday Sara Duterte doon. Kumbaga, style maharlika lang. Kapag yung nagsalita, kahit walang ebidensya, sasabihin ko. Pero pagka naghanapan na ng resibo, hindi na namin kayo papansinin, bala na kayo dyan. Ganun ang style nila ho. Bukas na po ang itinak ng deadline kay Vice President Sara. Ito na, yung deadline, mga bossing. Di ba may 10 araw na ibinigay po para sumagot sila? O, pakinggan ho natin. Ang itinak ng deadline kay Vice President Sara Duterte para sumagot sa summons ng impeachment court. At si Pangulong Bongbong Marcos sinabing pinili niyang hindi makialam sa impeachment trial ng Vice Presidente. Tingnan niyo, sabi ng Pangulo, hindi siya nakikialam. Which is, isa po sa pinaniniwalaan ko na hindi pakialam ng ating Pangulo, mga bossing, kasi tingnan niyo yung mga yung kilos ng mga nasa Senado. Biro mo, ang dali-daling intindihin. Forthwith. Ang dali-daling intindihin. Pag umabot sa 1/3 yung lumagda, tuloy na sa hearing. Wala. Hindi nila sinusunod. O ano lang po ang nasabi ng ating Pangulo doon? O, ano sabi ng Malacanang? Huwag paglaruan ang batas. 'Di ba? Kung meron pong direkta na pag-uutos ang Pangulo diyan na anuhin 'yun. Litisin nyo, i-impeach nyo si Sara Duterte. Naku po, edi sinabi lang ng Pangulo, "Oh, yan na yung ginagawa nyo. Nakasulat diyan forthwith, tuloy nyo na 'yan." Sabi, ni-incheck. Sana makialam na si BBM. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mas gugustuhin pang malaman ng taong bayan na nasa likod niyan si BBM eh. Bakit to, mga kababayan? Kasi pag-resolba naman din po ang impeachment. Pag-resolba sa problema ng bansang Pilipinas. Bakit to? Bulto-bultong pera ang mga nawawala ho ang tinatanong ng sambayan ng Pilipino kung saan napunta. Game. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. In all Si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. siguro if a president chooses to do that, I choose not to. Bukas ang Yun ang pinili niya. Huwag makialam. deadline ni Vice President Duterte para sumagot sa summons